Corinthians chapter 15, beginning verse 1 down to verse 4. Again, 1 Corinthians, beginning verse 1 down to verses 4. Ako na lamang po magbabasa ng ating pong teksto ngayong umaga at sundan niyo po sa inyong mga Bible. Share niyo po ang inyong mga Bible sa ating mga bisita. Sila po ay makasunod sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Narinig ko po ang inyong malakas na amen kung nandiyan na lahat. Amen. 1 Corinthians chapter 15, beginning verse 1 down to verses 4, the Bible says here, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain." Verse 3, "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he arose again the third day according to the Scriptures." Tayo po si mandaling manalangin aming Diyos na banal at dakila sa lahat. O God Almighty, God of Israel, thank you so much, Lord, sa patuloy na pribilehiyo na kami ay kapag-aral ng iyong mga banal na salita. Dalangin po namin, O Diyos, ang pangunguna ng iyong Espiritong Banal na siyang kumilos at mangusap sa aming kalagitnaan. Patuloy, Diyos, na kami ay bigyan ng wisdom, knowledge, and understanding, O Lord, for us to be able to comprehend your word today. Salamat sa patuloy na kalayaang ito. And we pray, Lord, na kung saan inyo rin pong patuloy na suwayin at sansalain ng lahat ng lalang at gawa ng kaaway. Patuloy na walang ibang maihayag, walang ibang makita, maitaas at mapuri kundi ikaw, Diyos. Salamat po ng marami. Tago niyo po ang iyong balingkod sa iyong banal na kapangyarihan at walang ibang maluwalhati sa oras ito kundi ikaw. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus namin Diyos, ang aming tagapagligtas. Amen. You may be seated. This passage speaks about the importance of the gospel. It shows the representation, acceptance, and the assurance of the gospel to the Corinthian believers. Because in this passage, the Apostle Paul was assuring the Corinthian believers in their salvation and warned them about the danger of misunderstanding the gospel. And today, this is the same warning which I am going to tell you about. And that's the reason, mga kapatid, why I'm going to preach to you the Lord's message, which I entitled, "The Dangerous Possession." The dangerous profession. Again, the dangerous profession. Ang mapanganib na pagpapahayag. You know, there are many churches nowadays are struggling to deal with the unconverted folks because of the problem about this dangerous profession. That is why the Apostle Paul reassured the faith and salvation of the Corinthian believers
here in this passage. No? Well, same thing mga kapatid, I have here today. I want to reassure if this church is really aware of this danger. What is this danger? No? May binanggit na danger po dyan si Apostle Paul. In verse 2, nakita po natin, sabi ng Biblia, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless, see the word, unless ye have believed in vain. And that is the danger, mga kapatid. Marami sa panahon ngayon, maraming tao sa panahon ngayon, they claim na sila ay sa Panginoon. Kine-claim nila na sila ay Krisyano. Kine-claim nila na sila ay born again. Amen? Pero makita po natin na hindi nagmamanifest yung salvation sa buhay ng mga taong ito. No? Kaya nga po, nandoon yung danger na makita natin na baka hindi po talaga naunawaan o hindi naiintindihan yung ibig sabihin ng gospel. Anyway, what is the gospel? Actually, this gospel is about the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? And what is the gospel of the Lord Jesus Christ? When we say gospel, it talks about life. Amen? It talks about the life of our Savior. The life of the Lord Jesus Christ. This is about His death, burial, and resurrection. That is the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? Makita po natin na tinutukoy po dito sa Ebanghelyong ito kung papaanong tayo ay nagkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan. Amen? Sapagkat tayo po, sinasabi ng Biblia, tayo po bilang tao ay makasalanan. In Romans chapter 3 verse 10, the Bible says, it is written, there is none righteous, no, not one. Amen? And in verse 23, binigyan ng emphasis ni Apostle Paul. Ano sabi niya? In verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Now when we say all, ibig sabihin lahat. Amen? Wala pong exemption. Kung ikaw ay nanggaling sa lahi o sa lineage ni Adan, ibig sabihin, ikaw ay isang makasalanan. Because in Romans chapter 5 verse 12, look at your Bible please. Romans chapter 5 verse 12, mababasa po natin dyan ang isang napakaliwanag na pahayag na mula sa sulat ni Apostol Pablo tungkol sa pinagmulan ng kasalanan ng tao. At bakit ba naging makasalanan ng tao? Kasi baka hanggang ngayon hindi mo alam na makasalanan ka. Romans chapter 5 verse 12, nandiyan na po kayo. Sabi ng Bible, wherefore as by one man sin entered into the world. See that? And death by sin. And so that passed upon all men, that for that all have sinned. Amen? Napakaliwanag po ng sinasabi ng Bible. Kaya nga sa pamamagitan ng iisang tao, sino yun? Si Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, kalakipang kamatayan. At dahil doon, ang kasalanan ay naipasa sa lahat ng tao at dahil doon ang lahat ay naging mga makasalanan. Meron ba ditong taong hindi nanggaling kay Adan? No? Kasi kung hindi ka galing kay Adan, galing ka raw sa unggoy. No? Eh, kung ikaw ay naniniwala na galing ka sa unggoy, ikaw na lang. Nandiyan ba kayo? Because I believe with all my heart na ang tao ay nanggaling sa kauna-unahang tao rin na nilikha ng Diyos. At ang tao hindi nanggaling sa unggoy. Amen? Dahil kung ang tao nanggaling sa unggoy, bakit yung mga kamag-anak natin sa Manila so unggoy pa rin?
Hindi pa rin siya nagiging tao. No? Hindi nag-evolve kahit konti. Diba? Unggoy pa rin. No, alam ko meron tao mukhang unggoy, pero hindi po nanggaling ang tao sa unggoy. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Sa meaning, kung tayo nanggaling sa lineage ni Adan, sabi ng Biblia, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Eh, dapat mo malaman niyo yung umagang ito na ikaw ay isang makasalanan. At dahil ikaw ay isang makasalanan, kailangan mo ng tagapagligtas. Hindi walang iba kundi ang Panginoong Kristo. No, na ipinako sa krus, na bayubay sa krus, mahigit 2,000 taon na nakalilipas. No, how that He bled and died to pay the penalty of your sin. Sabi ng Bible sa Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Instead that you die, Christ died in your place. Dapat ikaw yung ipako sa krus eh. Dapat ikaw yung mamatay physically. No? Pero inako ng ating tagapagligtas, inako ng ating Panginoong Yesus ang bigat ng kasalanan ng sanlibutan. No? Kasi kung saganang atin, abay hindi po natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Sapagkat tayo'y makasalanan. No, hindi pwedeng bayaran ng isang taong makasalanan ng kanyang kasalanan sapagkat siya'y makasalanan. Na wala pong magandang logic ako nakikita roon. Mga kapatid, isa lamang po ang paraan upang ang sanlibutang ito, ang mga taong makasalanan ay magkaroon ng katubusan ng kasalanan. Ayon ay sa pamamagitan ng Diyos na magkatawan tao at manaog sa lupa, bumuhos ang banal na dugo para tubusin at hugasan ang ating mga kasalanan. Because the Bible says in Hebrews chapter 9, verse 22, look at your Bible please, Hebrews chapter 9, verse 22, makita po natin ang isang bagay na mahalaga, na kung hindi dadanak ang dugo ng isang banal na Diyos, ay walang magiging katubusan ng kasalanan at tayo'y mananatiling mga makasalanan sa harap ng Diyos. So amen, kung nandiyan na po kayo. Hebrews chapter 9 verse 22, the Bible says here, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood there is no one. Yes, there is no remission of sin. Kaya nga po, maliban na lamang na kung ang isang Diyos ay manaog sa lupa at ipako sa krus, dumanak ang banal na dugo, yun ang magsisilbing kabayaran sa ating mga kasalanan. Nandiyan pa po ba kayo? And it talks about the gospel of the Lord Jesus Christ, His death, His burial, and His resurrection. Amen? Sinong tao na pagkatapos mamatay ay nabuhay muli? Wala maliban sa isang Diyos na nagkatawang tao. Yan ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Amen? Religion can say. Amen? Good works can say. You know why? Because only the Lord Jesus Christ can save. In John 14:6, look at your Bible please. John 14:6. Well, this is a very clear passage which talk about salvation through Christ. The Lord Jesus Christ is the object of salvation. John 14:6, say amen kung nandiyan na po lahat. At sabi ng Bible in verse 6, Jesus saying unto him, He claimed, I am the way, the truth, and the life. Amen? No man cometh unto the Father, but by me, sabi ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, there is no other way for salvation, but only the Lord Jesus Christ Himself alone. He is the only way. Amen? Kasi kung sasabihin natin na, Pastor, yung mag-church ka, di ba, yun
isang paraan yun para maligtas ka. Yung gumawa ka ng mabuti, di ba, yun ay paraan para maligtas ka? No. That is not the way of salvation. Ang paraan ng kaligtasan ay tanging sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Dahil kung ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pag-church or church membership, ising sana hindi nananaog si Kristo sa lupa. Total, may relihiyon naman dito. Bakit pa siya mananaog sa lupa? Kung ang relihiyon ang paraan ng kaligtasan, bakit pa siya kailangan ipako sa krus? Are you still with me? So meaning, kahit na sabihin mong may relihiyon ka, listen, hindi ka kayang iligtas ng iyong relihiyon. Because only the Lord Jesus Christ can save. Wala na pong iba. No? Wala ko nababasa sa Bible na ibang paraan maliban sa Panginoong Kristo upang ang tao ay maligtas. Sabi nga ng Biblia, walang ibang pangalan sa silong ng langit na makapagliligtas sa tao kundi ang pangalan ng Jesus. Wala nang iba. No? Kaya nga po, napakahalaga na maunawaan po natin ang gospel ng ating Panginoong Kristo dahil yung tinutukoy po natin ito ay nakapaloob sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. At kadalasan, kagaya ng sinasabi po natin, bakit maraming tao na nagpapakilalang sila sa Panginoon subalit hindi makita ang Panginoon sa kanila. Yun ay dahil hindi nila ganap na nauunawaan ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus Kristo. Tayo ba'y bumalik sa ating text at ating pong tignan ang tatlong bagay ngayong umagang ito. And there are three things here which, according to our passage, serves as our guideline for us to distinguish if ourselves are involved today. What are the sequence here? Letter A, the gospel preached. Yung naipangaral na ebanghelyo. Kagaya rito sa sinasabi ni Apostle Paul sa verse 1, na kanyang ipinangaral yung ebanghelyo sa mga taga-Korinto at ang mga taga-Korinto ay naligtas dahil doon ay ipinamuhay nila ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Ito'y kanilang tinindigan, sabi ng Biblia. No, in Matthew chapter 28 verse 19, the Bible says, "Go ye therefore and teach all nations." Amen? Ano sabi ron? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Mark chapter 15 verse 16, ano sabi ng Bible? Preach the gospel. Amen? And to every creature. Amen? In 1 Corinthians chapter 9 verse 16, look at your Bible please. 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Ano ba ang kahalagahan? Ano ba yung essence na kailangan maipangaral ang ebanghelyo? Nandiyan na po kayo. 9 verse 16. Sabi ng Bible, "For though I preach the gospel," yan ang sabi ng Apostle Paul, "I have nothing to glory of." Nakakasunod po, "For necessity," nakakasunod po, "is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel." Amen? So, ibig sabihin, itong ebanghelyong ito, mga kapatid, mga binabahal, ay napakahalaga at kinakailangan na ito ay maipangaral. Amen? Sapagkat kung ito ay hindi maipangaral, walang maliligtas. Amen? Kaya ang ebanghelyong ito ay kailangang maipangaral. Kagaya ng ginawa ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto na siya'y nangaral ng ebanghelyo at ang mga taga-Korinto ito ay naligtas. Sabi ng Bible, nung kanilang tinanggap, sila'y naligtas at kanilang ibinamuhay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. No? Ganun kahalaga ang pangangaral ng ebanghelyo. Sa ating mga totoong ligtas na nagsasabi, no? Napakahalaga po ng ministry ng soul winning. Amen?
napakahalaga po ng ministry of soul winning. Na tayo po bilang mga totoong ligtas, bilang mga nagpapakilalang Kristiyano, tayo po ay nagso-soul winning. Hindi lamang po tuwing Sabado. Amen? Every day is soul winning. If you have the opportunity to share the gospel, grab the opportunity. Amen? Don't miss that opportunity. At yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit marami po tayong bisita ngayong umagang ito. Praise God po na. Amen? Isipin mo, yung sumilong ka lang dun sa clubhouse, may nasirang ka. Ng gospel, nasib. Yung siniran mo, namunga ng namunga. Una, dalawa lang. Diba? Tama ba, Leslie? Dalawa, hanggang naging 3, hanggang naging 5. Hanggang ngayon, naging 11 na. Baka sunod yan, 20 na yan. Amen. Amen, church? Ang kung walang pangangaral, tayong ginawa. Maliligtas ba? Wala. Amen, church? So we need to preach the gospel like what the Apostle Paul did. No? Sa mga taga-Korinto. At may pangaral ni Apostle Paul yung gospel, letter B, they received the gospel. Amen? Romans chapter 10, verse 12 to 15. Tinanggap nila yung ebanghelyo, sabi ng verse 1. Nandiyan na po kay Romans chapter 10, verse 12. Say amen kung nandiyan na po. Sabi niya, for there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Yan ang napakaliwanag po na sinasabi ng Biblia. Amen? Verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But look at the passage here in verse 14. Now, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Tingnan nyo ha, sundin nyo mabuti. And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Amen? And how shall they hear without a preacher? Amen, church? Paano tatawag yung isang tao sa Panginoon kung hindi niya na maalam yung gospel? Di ho ba? Unless na maipangaral ang gospel, no? Kanilang matatanggap yung gospel. At ang sabi dito, darating yung pananampalataya sa verse 17, at sila ay mananampalataya sa Panginoong Hesus, at sila'y maliligtas. No? Verse 17. Bakit mahalaga na may pangalan ng Ebanghelyo? Verse 17, the Bible says here, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. That is the essence, mga kapatid. Kung bakit dapat maipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, sapagkat once na ating maipangaral ang Ebanghelyo at ito'y kanilang natanggap, no? Ano sabi yan? Sila ay magsisimulang manampalataya sa Diyos. Amen? Manampalataya sa kanilang puso. Tingnan niyo po sa verse chapter 10 verse 9. Verse 10. Ano sabi diyan? For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Amen? Paano nga maniniwala kung wala naman naririnig? Di ba? Kaya mahalaga na maipangaral yung gospel. At kapag natanggap nila yung gospel, narinig nila yung gospel, darating ang pananampalataya, sabi ng verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. At doon sila tatawagin sa Panginoon, Lord, save me. Amen?
Dahil tanging ang Panginoon lamang po ang nagliligtas. No? At yung pagtawag na yun, kalakip ang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Yun ang maging way na sila ay maligtas. Anyway, Pastor, ano ba yung tinutukoy yung ligtas-ligtas na yan, no, sa ating mga bisita? Kapag sinabing kaligtasan, ito po yung tumutukoy sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. No? This is about what the Lord Jesus Christ did on the cross of Calvary more than 2,000 years ago. Bakit ligtas, Pastor? No? Ligtas kasi hindi ka na mapapahamak sa impyerno. Amen? Ngayon, hindi ligtas kapag ikaw ay pupunta ng impyerno. Kaya ka naligtas kasi hindi ka na mapapahamak sa impyerno dahil tinubos ka ng Diyos sa iyong kasalanan. Amen? Pero kung ikaw ay walang katiyakan ng kaligtasan, hindi ka na nampalataya kay Kristo, sabi ng Bible in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So kung hindi ka sasampalataya kay Kristo, makapahama ka. Hindi ka ligtas sa kapahamakan, sa impyerno. Pero, kung sasampalataya naman si Kristo, sabi ron, should not perish, but have everlasting life. Maliligtas ka. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos. Yun pong ibig sabihin ng kaligtasan. Kaya ligtas. Amen? Naunawa na po natin ang ibig sabihin ng kaligtasan. Baka kasi sinasabi natin ligtas tayo pero hindi naman natin naunawaan. Amen? Alright, so maliwanag po tayo dyan. So letter B, the gospel received. Napakahalaga po na matanggap ng isang tao ang ebanghelyo sapagkat once sa matanggap niya ito in Ephesians chapter 1 verse 13. Look at your Bible please. Ephesians chapter 1 verse 13. Ano po sabi ng Biblia? Ephesians chapter 1 verse 13. The Bible says here, in whom He also trusted after what? After that ye heard the word of truth. And what is the truth? The gospel of your salvation. Amen? In whom also after that ye believe, you were what? You were sealed with the Holy Spirit of promise. And that Holy Spirit of promise is our witness. Now, is the witness of our sonship. Amen? Ito po yung witness, yung banal na spirito na tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? In Romans chapter 8. Romans chapter 8. Yan, nandiyan na po kayo? Verse 16. Verse 15. Simulan po natin sa 14, rather. Sabi po dyan, for as many as are led by the Spirit of God, they are what? Yes, they are the sons of God. Verse 15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Amen, church? Iyan po ang blessing. Kaya napakahalaga na may pangaral ng Ebanghelyo, matanggap ng tao ang Ebanghelyo sapagkat sa oras na matanggap nilang Ebanghelyo, darating ang pananampalataya, sabi ng Biblia. Amen? At sila ay maliligtas. Ayun ang blessing, mga kapatid. At pangatlo, under po na number 1 is the manifestation. No? The stand for the gospel. Nandiyan na po kayo, 1 Corinthians, balikan po natin ang ating text. 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Ang sabi ng Bible sa latter part, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and what? And wherein ye stand. Ano ba ibig sabihin ng stand nito, mga kapatid?
Amen? Ano ibig sabihin yan? It talks about manifestation. Amen? It talks about the fruit of salvation. Repentance. Amen? In Romans chapter 12 verse 2, very familiar na po sa atin at palagi nating na-quote every time na pinag-uusapan ng kaligtasan. Sabi ng verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your what? Of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? In Galatians chapter 2 verse 20, the Apostle Paul said, sabi ron, I am crucified with Christ, nevertheless yet not I, but Christ liveth in me, and the life which now I live in the flesh, I live now by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen? That is the gospel. Amen? Na kung saan pinamumuhay mo yung Ebanghelyo. Bakit, Pastor? Ano ibig sabihin? Dahil si Kristo na ang nakikita sa iyo. Hindi na yung lumang pagkatao mo. That's why in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Sa makatuwiran sila man na kay Kristo na ay bago ng nilalang. Basta na mga lumang bagay ay lumipas na at ngayon ay naging bago na. Meaning ikaw ay isang bago ng nilalang. No, ang tinutukoy po rito ay yung mga totoong ligtas, hindi ligtas-ligtasan, ha? Amen, church? Oh. Maraming nagkiklaim na Kristiyan na porkit nakasimba lang, naka-attend lang ng church, nakapagbasa lang ng Bible, ibig sabihin, Kristiyan na sila. Wala pong ganun sa Bible. Amen? Maliwanag po ang Bible about sa salvation. At isa lamang po magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Yun ay yung mga taong tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus. No? Dahil yun ang isang bagay na kung saan ay maliwanag na sinasabi ng Bible. In Acts chapter 16, verse 13-31, the Philippian jailer, ano sabi niya? Sirs, what must I do to be saved? Mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang ako'y maligtas? Ano sabi ni Pablo at Silas sa verse 31? Ano sabi ron? And they said, believe on the Lord Jesus Christ. Amen? And thou shalt be saved. And thy house package. Amen? Kapag ikaw ay naligtas, pati buong sambahayan mo, maliligtas din. Pastor, paano mangyari yun? Kasi ikaw ang gagamitin ng Diyos. Amen? Para maligtas sila. Amen, church? Oh. Kasi magkakaroon na ng Kristiyano sa pamilya nyo at ikaw yun. At ikaw ang gagamitin ng Panginoon para mawin mo sila sa Panginoon. Kaya dapat matiyak natin na tayo totoong ligtas para tayo mamunga rin ng kaligtasan. Amen mo ba, church? Okay. So, yan po ang tinutukoy po dyan na stand for the gospel. O yung manifestation na makita po no, sa mga mananampalataya na kung saan ay kanilang tinanggap, sinampalatayanan ng Panginoong Kristo ang Ebanghelyo at sila'y naligtas. Amen? Yan po ang blessing yan, mga kapatid. Kaya sana ay maging babala po ito sa atin na atin pong tiyakin kung tayo ba talaga ay totoong nakakilala na sa Panginoon. O kung tayo ba ay totoong ligtas. Anyway, ang Diyos lang naman nakakaalam talaga kung sino ang totoong ligtas. Amen. Sabi nga ng Panginoon, my sheep hear my voice, and I know them. Yan ang sabi ng Panginoon. Oh. Diba? Ang sabi, my sheep hear my voice, and I know them. And they, what? And they follow me. Kaya yung totoong ligtas, yung totoong tupa ng Diyos, sumusunod sa Panginoon. Ibig sabihin, obedient sa Panginoon. That is one of the manifestation. So, I hope na naging maliwanag po sa atin, mga kapatid.
at tungkol po sa ating unang puntos, the proper sequence of salvation and its manifestation. At pangalawang bagay po na makita po natin ngayong umagang ito is about the unconverted followers. Again, the unconverted or unregenerated followers. In 1 Corinthians chapter 15 verse 2. Nandiyan na po kayo? 1 Corinthians chapter 15 verse 2. Ano sabi ng Bible? By which also ye are saved. Amen? If ye keep in memory what I preach unto you, unless, take note of this, unless ye have believed in vain. No? It talks about gospel, at ang sabi ni Apostle Paul na sa pamamagitan nito, kayo ay naligtas. Anong nito? Ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Sabi niya, by which also ye are saved if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Maliban na lamang kung kayo ay nanampalataya o nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ano ibig sabihin ng pastor? Kasi alam niyo, meron tinatawag na salvation theory o yung tinatawag na head knowledge. No? Yung alam lang yung salvation, no? Pero hindi lubusang naunawaan yung salvation. No? Nandiyan pa po ba kayo? Nakukuha niyo po ibig sabihin? No? Yung tinatawag na head knowledge, alam niya na si Jesus Christ ay tagapagligtas at sa pamamagitan ni Kristo, ang kaligtasan makakamit ang buhay na walang hanggan. Pero hanggang doon lang sa knowledge. No? Only knowledge and without any experience of salvation. Kasi iba, sabi nga natin before, iba yung knowledge sa experience. Amen? Iba yung theory sa experience. Iba yung naranasan mo talaga ang Panginoon. No? Na ikaw ay naligtas, na nampalataya ka sa Kanya ng totoo. Amen? Kesa dun sa alam mo lang yung theory, no, na sabi ng Bible, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Yun lang, hanggang doon ka lang sa part na yun. Pero beyond that, wala na. Yun yung tinatawag na salvation theory. Amen? Yung tinatawag na head knowledge. But without any manifestation. Nandiyan ba po ba kayo? Yan ang danger dyan. Tingnan natin mabuti, ha? Baka kasi sinasabi nating ligtas tayo, pero hanggang theory lang tayo. Wala tayong actual. Alam nyo, kahit sa anumang kurso sa pag-aaral, mga young people sa kolehiyo, no, hindi pwedeng puro theory lang. Dapat merong actual. Amen? Oh, diba? Hindi naman pwede rin na puro theory lang. Ito yung tornilyo, yung transmission, ito yung, ano ba tawag dito? Yung cylinder head, no? Yung block ng makina. Hindi lang alam mo yung mga parts na yun. Dapat merong actual. Amen? Actual experience. Nakuha niyo po ibig sabihin, mga kapatid? Oh. Diba? Naalala niyo si Apostle Paul in the road of Damascus? He experienced God in his life. He experienced salvation through Jesus Christ. Na-save po siya. Na-convert po siya. No? Nagkaroon siya ng tunay na conversion. Amen? Sapagkat nung naligtas siya, no? Matapos siya matanggap yung kanyang paningin, kasi 3 days siyang binulag ng Panginoon Diba? No, nung matanggap niya yung kanyang paningin, binaptize siya ni Ananias. At nung siya binaptize, bumawi, no? Ng lakas. Pagkatapos nun, nangaral ng Ebanghelyo. He stand
for the gospel. Amen? Oh, yun ang totoong ligtas. Eh tayo, let us evaluate ourselves. Mga kapatid, huwag niyo po kung mami-misinterpret. Alam nyo, tayo ay patuloy na binibigyan ng Diyos ng buhay. Kalakasan hindi lamang para ubusin sa ating sariling mga kagustuhan. Hello, you still with me? Agaya ng sinabi ni Prophet Isaiah sa mga Hudyo, in Isaiah chapter 40, verse 31, ano sabi roon? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. So anong reason? Anong dahilan? Bakit nire-renew ng Diyos yung kalakasan? Yung strength? Bakit hanggang ngayon buhay ka? Bakit hanggang ngayon humihinga ka? Bakit meron kang abilidad na ibinibigay sa Diyos? Bakit? Yun may para mag-aral lang at magtrabaho, i-fulfill yung ating mga sariling pangangailangan. That is not the fulfillment of our ministry as a Christian. Because the fulfillment of our ministry as a Christian is to glorify God in His behalf. That is the purpose, ang kapatid. Kung bakit tayo ay patuloy na binibigyan ng Diyos ng kalakasan ng buhay. Diba? Pero eto hating na yung realidad. Listen. Ang tao unthankful. Amen? Amen po ba? Amen. Unthankful. Ungrateful. Diba? Oh. Kaya sana, ma-realize natin yung tunay na dahilan. Bakit tayo pinili ng Diyos? Bakit Kanya inligtas? Bakit Kanya inilagay sa iglesyang ito? Hindi para maging palamuti. Amen? Hindi para maging tagabutas ng upuan. Nandiyan pa po ba kayo? We are saved to serve. Tandaan po natin yan. At kahit balik-balik na rin natin ang Bible, hindi pwedeng magbago ang prinsipyo ng Biblia. Hindi natin pwedeng i-adjust yung standard ng Diyos sa standard natin. Hindi natin pwedeng baguhin ang salita ng Diyos para lamang umakma sa mga gusto natin. Nandiyan pa po ba kayo? Napipili lang tayo sa Bible kung ano lang yung gusto nating sundin. Ay, ito lang ang sinabi ng Panginoon na ito lang ang gagawin ko, ito hindi ko gagawin ito. Ganun ba? Kaya alam nyo, Diyos may paalala. In 1 John chapter 2 verses 3 to 4. Look at your Bible, please. At sana ay maging reminder po sa atin, mga kapatid. In 1 John, kasi kung tunay tayong converted, tunay tayong nakakilala sa Panginoon, ito dapat ang makita sa atin. Nandiyan na po kayo. Okay, in 1 John chapter 2 verse 3 to 4. Ano po sabi ng Bible? Follow me as I read. Sabi diyan sa verse 3, and hereby we do know that we know Him. If what? If we keep His Amen. Amen, church? If we keep His commandments, masasabi lamang natin na tunay nating kilala ang Diyos kung
You see the word if. Amen? If we keep His commandments. O doon mo lang masasabi na kilala mo ang Panginoon. Amen? Hindi pwede magkamali ang Bible. Di ba? Pwede ba magkamali ang Diyos? Hindi. Tayo pwede, oo. Pero ang Diyos hindi. In verse 4, take note of this. Ano sabi ng verse 4? He that saith. Tingnan po natin, He that saith, I know Him. And, take note of this, and keepeth not His commandments, is what? Is a liar, and the truth is not in him. Amen, church? Kaya kahit na anong gawin mong pagpapakilalang Kristyano ka, kung hindi naman nakikita sa iyo yung salita ng Diyos, walang saysay yung iyong pagpapakilala bilang isang Kristiyano. Amen? Dahil isa kang bulaan, isa kang sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa iyo. Pastor, paano nangyari yun? Maliwanag ang sabi ng Bible, he that keepeth not His commandment is a liar, and the truth is not in him. Kaya ngayon, kung sasabihin mong ikaw ay sa Panginoon, pero hindi mo sinusunod ang Bible, hindi mo ginagawa kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, you're not keeping His commandments, you're a liar, and the truth is not in you. Amen? Well, anyway, tayo naman na nakakaalam sa sarili natin sa harap ng Diyos kung ano ang buhay natin. Andiyan ba po ba kayo? Oh. Sabi nga natin, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He is all-knowing God. So, ibig sabihin, walang nalilingid sa Diyos. Lahat alam ng Diyos. No? Pati buhay mo, alam ng Diyos. Kaya nga, sa oras nito, sana ay maging motivasyon po sa atin ito para tayo, kung tayo man ay totoong ligtas, makita sa buhay natin ang Panginoon. Amen? So to prove that we are saved, keep His commandments. Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Ewan ko pero yung totoong ligtas, masaya. Amen? Masaya siya na ginagawa niya yung salita ng Diyos. Pero yung malungkot ka, na alam mo na dapat ginagawa mo ang salita ng Diyos, question mark, yung iyong kaligtasan. Diba? Sipin mo, malungkot ka na nalalaman mo yung katotohanan. Diba, hindi ka masaya na ito yung pamantayan Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, hindi natin pwedeng baguhin ang Bible para lamang umakma sa gusto natin. Hindi po pwedeng mangyari yun. Amen? Oh. Kung gusto natin ng gano'n, maghanap tayo ng church na gano'n ang doktrina. Amen? Na yung palaging kinikiliti yung tenga natin. Nandiyan po ba kayo? Na hindi pinapag-aral yung kasalanan. Dahil sa church na ito, palagi ipinapangaral ang kasalanan. Because the true Christian rebukes sin, not expose it. Amen, church? See? Vain profession. Narinig lang pero hindi naman tunay na naunawaan yung kaligtasan.
Kaya hanggang ngayon, walang bunga. Walang manifestation. Bakit? Kasi nga, hindi nauunawaan yung salvation. Siguro, kapag ka naunawaan ng isang tao yung kaligtasan, marahil, no, makikita sa kanya yung bunga ng kaligtasan. Kasi yun ang sabi ng Bible eh. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Diba? O kaya sa ating mga bisita, blessing po kasi naririnig nyo itong pangangaral na ito. At least, no, nalalaman ninyo, na-evaluate ninyo kagad kung ano yung tunay na kaligtasan. Ang kaligtasan hindi lamang sapat na sinabi mong tinanggap mo si Kristo o sinampalatayanan mo si Kristo. Dapat talagang makita sa buhay mo na sinampalatayanan mo si Kristo. Amen? Makita. Hindi sinabi, kundi makita sa buhay mo. Madaling sabihin eh. Kahit demonyo, pwede magsalita na Kristiyano siya eh. Diba? Amen po ba? Kahit si Satan, sabi nga ng Bible, Satan himself transforms as an angel of light. Si Satan, kaya mag-Kristiyano-Kristiyanohan niya. No? Magbibis din niya, nakabalo. Tayo po tayong lahat. Kaya niyang gayahin. No? Baka nga mas banal pa sa atin tignan si Satan. Di ba? No? The unconverted followers. Yan yung delikado, yan yung dangerous. Amen? Imagine spending your whole life in church. Tapos, magulat ka na lang, no? Pagmulat na mga mata mo, oh, ba't ako na rito? Diba? Oh, isipin nyo yun. Paano ko nasabi yan, mga kapatid? Kasi maraming beses po ko, listen, marami ako naka-experience. Marami akong experience na may nasiran ako na mula doon sa different churches. No? Iba't ibang sekta, no? Sabihin natin mga Christian churches, hindi yung mga JW, hindi yung Mormons, hindi yung Saksi ni Alisto, mga born-again Christian, JIL, something like that, charismatic, evangelical. No? Isipin mo, 10 taon, no? Mula pagkabata, nasa church na. Alam ang Bible. Pero pag binawian ng buhay, hindi alam kung saan pupunta ang kaluluwa. Imagine, spending your whole life in church. Tapos pag namatay ka, hindi mo alam kung saan pupunta ang kaluluwa mo. Sorry for the word. Pero bakit mo isusugal? Amen? Yung pananampalataya mo sa alam mong hindi naman tama. Nandiyan pa po ba kayo? Oh. Diba? Madali naman sabihin nga, ino-worship namin ng Panginoon. Diba? Hallelujah, praise the Lord. Amen, amen. Diba? Marami naman nagkaganyan-ganyan eh. But the question is, nandun ba yung bunga ng kaligtasan? Diba? Nandun ba yung manifestation? Kasi kahit na ano sabihin natin, hindi po pwedeng maging maging reasonable yan eh. Nakukuha niyo po ibig sabihin mga kapatid? Kailanman, ang isang aso, hindi pwede maging pusa. Nandiyan po ba kayo? Yun ang ibig ko sabihin. Amen? Aba, kung yung aso, magnyaw yan, katapusan na ng mundo. Ganon din mga kapatid sa kaligtasan. Kaya yan ang danger, sabi ni Apostle Paul, unless ye have believed in vain. See? Blessing yan, nakakapagod.
nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ng gospel, ng salvation. Pero ano yung response? Diba? Doon nagkakatanong minsan. Minsan nga yung iba, tinatawanan lang yung gospel, yung salita ng Diyos. Diba? Pinagtatawanan. No? Minsan, corny, boring. Diba? Diba usually gano'n? Pero mga kapatid, sabi nga ng Bible, hindi pwede magkamali ang Bible eh. Faith cometh by hearing. And hearing by the Word of God. So, ibig sabihin, pwedeng nandiyan ka na hindi ka naman nakikinig. Amen? Pwede pala yun. Pwedeng nakaupo ka dyan, pero hindi ka interesado. Pwedeng nakaupo ka dyan, mukha ka nakatingin dito, pero hindi ka naman talaga interesado sa pinag-uusapan. Pwedeng ganon. Yun ang ibig ko po sabihin. Doon nagkakatalo. Kasi, ulitin ko ha, hindi pwede magkamali ang Bible. Faith cometh by hearing. And hearing by the words of the Lord. O kung tunay na pumasok yan, dito, darating ang pananampalataya. Pero pwede naman bukas yan, pero hindi pumapasok. Kasi nga, hindi in-entertain. Nakukuha niyo po ibig sabihin mga kapatid. Yan yung sinasabi ni Apostle Paul na danger. Unless ye have believed in vain. Pwedeng pagkatapos dito, sa prayer, makisimpad tsaka, sila nagpe-pray. Nagpe-pray din ako. Panginoon, tinatanggap kita, pinasampalatayanan kita. Pwede naman yun eh. Diba? Pero ang tanong, totoo ba? Diba? Hindi natin pwede lokohin ng Diyos eh. Nakukuha niyo ba ibig sabihin mga kapatid? Yan ang danger. Yan yung tinatawag na dangerous profession. Yung kiniklaim mo na sa Panginoon ka, Kristiyano ka, pero hindi ka naman tunay na nananampalataya sa Panginoon. That is what we call dangerous profession. Kaya sana ngayong umagang ito ay lubos po nating naiintindihan yung panganib tungkol sa bagay na ito. Nang sa ganon, makatiyak po tayo na yung kaligtasan na pinanghahawakan natin ay totoo. Amen? Yan po, mga kapatid, ang essence ng pag-aaral na ito. So, maliwanag po tayo dyan. Amen? Panguling bagay na makita po natin. Ito po, sa verse 3 and 4. Talks about the fruit of salvation. Kasi si Apostle Paul, sabi nga natin kanina, nung marinig yung na-experience yung salvation in the road of Damascus, sinaligtas, nabaptize, ginamit ng Panginoon sa gawain, naging chosen vessel, nangaral ng Ebanghelyo, at ngayon, isa sa kanya na pangaralan ay ang Church of Corinth o yung mga taga-Korinto. Balik tayo po sa ating teksto. 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Ano sabi ni Apostle Paul? Ano sabi po diyan? Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ, talks about the gospel, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Verse 4, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the scriptures. So, ibig sabihin, itong source ni Apostle Paul, hindi po haka-haka lamang. Ito po'y hindi imbento. Ito'y galing mismo sa salita ng Diyos. Yung kanyang inihatid na mensahe sa mga taga-Korinto. Ano yun? Yung ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. How that He, sabi niyo sa verse 3, how that He died for our sins, according to the scripture, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the scriptures. Pero gusto ko pong pansinin natin yung unang word
na binanggit ni Apostle Paul sa verse 3. Ano sabi niya? For I delivered. Amen? Ano sabi niya? For I delivered unto you first of all, una sa lahat, that which I also received. Ano ba yung tinutukoy dito ni Pablo? Na kanyang inihatid na mensahe sa mga taga-Korinto at kanya rin natanggap. What is that? Yes, that is the gospel. Amen? Oh, kaya nga, dahil si Pablo ay naligtas, no, siya'y namunga ng kaligtasan na ipangaral yung ebanghelyo sa mga taga-Korinto, sila'y naligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo. It talks about the received and delivered gospel. No? Yung natanggap na ebanghelyo, no, at naipangaral na ebanghelyo. Amen? So natanggap ni Apostle Paul yung blessing, sinare niya yung blessing. Amen po ba, church? Ganun po yan eh. Sabi nga natin, ang kaligtasan namumunga ng kaligtasan. So kung ikaw ay naligtas, aba hindi naman mahihinto sa iyo yung pag-ibig ng Diyos. Magiging channel of blessing ka. Kasi sabi ng Bible, for God so loved the world. Hindi ka naman word lang. Ibig sabihin world, lahat, amen, lahat ng tao, sanlibutan. So ibig sabihin, yung pag-ibig na yan ng Diyos na nasa iyo, dadaloy yan. Amen, magiging channel ka. Kagaya ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, naging channel of blessing siya. Isinare niya yung gospel, naligtas yung mga taga-Korinto. And I believe with all my heart na hindi nahinto sa mga taga-Korinto ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. No? Maipangaral sa kanila yan. Naipangaral din nila yan sa ibang lugar. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, di ba? And woe is unto me if I preach not the gospel. Grabe yung encouragement niya sa mga taga-Korinto. No? Kasi nga, ang hirap pasunurin dahil nga nandun yung carnality. No? Hindi lumalakad na ngayon sa spirito. Grabe yung naging discipleship ni Apostle Paul sa mga mananampalataya rito. Matindi. Amen? So, nandiyan pa po ba kayo? The received and delivered gospel. No? Like the Samaritan woman in the Jacob's well. Diba? Yan yung madalas nating ini-example. Nung maligtas itong Samaritan woman na ito, ano nangyari? Nahinto ba siya sa balon? Iniwan niya nga yung inigib niyang tubig eh. Diba? He left her water pot, sabi ng Bible, and go to the city. Amen? At ipinagsabi niya, Masdan! Ang lalaking ito, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay, hindi ba't ito ang Kristo? Nandiyan mo ba kayo? Diba? Yan po mga kapatid, yung isa sa napakagandang manifestation ng kaligtasan. Amen? At blessing dahil ngayong umagang ito ay nakita po natin yung panganib na maaaring maging daan upang mapahamak ang tao. Pero salamat dahil sa pamamagitan nito ay nagkaroon po tayo ng awareness, nagkaroon tayo ng idea na kung ano ba yung tamang pananampalataya sa Diyos. Amen? Hindi yung pananampalatayang walang kabuluhan. Dahil yung pananampalatayang walang kabuluhan, wala po talagang po ngayon, maniwala kayo sa akin. Pero yung tunay na pananampalataya, no, yun na magbubunga. No? Magbubunga ng kaligtasan. Kaya ngayong umagang ito mga kapatid, no, napakaliwanag na mensahe ng Panginoon, no, at again in this morning, kung tayo po ay tunay na nakakilala na sa Panginoon, no, tandaan po natin itong mga kapahayagan nito ng kaligtasan.
No? Hindi tayo makukontento lamang na nakaupo dyan at wala tayong gagawin para sa Panginoon. No? Just, do something for the Lord. Amen? Win soul. Diba? O kaya ka nga naligtas kasi may ginamit ang Diyos para sa iyo. Diba? Eh kung walang ginamit ang Diyos para sa iyo, nandito ka ba ngayon? Wala, diba? Eh salamat dahil may ginamit ang Panginoon. At maaaring gamitin ka rin ng Diyos sa iba. Hindi man sa mga kamag-anak mo, pwedeng sa katrabaho mo. Hindi man sa katrabaho mo, pwedeng sa mga kaibigan mo. Hindi man sa mga kamag-anak mo, pwedeng sa mga kaklase mo. Amen? O hindi man sa mga klase mo, sa mga kapitbahay mo. O mga kakilala mo. Share the gospel of salvation. And be aware of that dangerous profession. And praise God for that. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. That is the title of the Lord's message today this morning. The dangerous profession. Every head be bowed, every hand be closed.